Amber POV. Hindi mapagdesisyonan ni Amber kung lalabas siya ng CR o doon na lang mananatili hanggang sa susunod na century. Paano? Laman pa rin ng isip niya ang ginagawang paghalik sa kanya ni Sebastian. She had spent the last few minutes compose herself directing her heart to be gorgeous as she had planned, and of course, trying to find reason kung bakit siya hinalikan ni Sebastian kahit walang ibang tao sa paligid nila. Bumaling siya sa salamin na nasa sink. Namumula pa rin ang kanyang pisngi kahit halos ilang minuto na rin siya sa loob ng banyo. Naghilamos na rin siya, pero ayaw talagang mawala ng pamumula ng kanyang pisngi. Wala sa sarili niyang hinawakan ang kanyang mga labi. She can still feel Sebastian's lip on hers. At ang paraan ng paghalik nito sa kanya ngayon ay nag-alab sa kanyang alaala. Sigurado siyang hinding-hindi niya makakalimutan ang matamis na labi nito hanggang sa katapusan ng kanyang mga araw. She closed her eyes as a wave of a happily feeling washed over her. At kahit anong gawin niya, hindi na yon napigilan. The happy feeling was overwhelmingly beautiful, wonderful. Paano niya ipagkakait ng kanyang sarili sa ganoong pakiramdam? Higit pa noong hinigaan siya ni Sebastian na walang anumang dahilan na nakasaad sa kanilang kontrata. Hindi niya tuloy mapigilang isipin kung nakakaramdam din kaya ito ng kapangyarihan sa mga mata niya. Pinigil niya ang mapangiti sa naisip kahit na panay ang pag-ahon ng kilik sa kanyang puso. Posible nga kaya na parehas na sila ng nararamdaman ni Sebastian? Kaya siya nito hinalikan? Wow ha? Asyumera? Anong kontrabida niyang isip? Umismid si Amber at inirapan ng sarili. Tama kasi talagang isip niya. Bakit siya kikiligin sa ginawa ng magaling na lalaki? Malay ba niya kung anong meaning nun? Alam niyong bruha siya. Madalas din namulala pagdating kay Sebastian. Pero ayaw naman niya sana yung araw-arawin. Sapat na ang isip niya ngayon para hindi siya umasa ng kahit ano kay Sebastian. Besides, kagagaling lang na magaling na lalaki sa kung saan kasama si Hannah. At sa buong durasyon na magkasama ang mga ito, ni hindi siya nito naaalala. That spoke more than the kiss he had just given her out of the blue. Napabuga siya muli ng hininga na muling magtalo ang puso at isip niya. Conflict pa rin siya. Tuloy, hindi niya alam kung paano pakikiharapan ulit si Sebastian. Nanikwas na ang puso niya. Paano? Hindi naman siya dating ganon. Kaya niyang harapin si Sebastian ng walang pag-aalinlangan o kung ano pa man kahit kailan, saan man. Pero ngayon, marahan niyang ipinilig ang muka at lakas loob na binuksan ang pinto ng banyo. Nabungaran niya si Sebastian sa mismong labas ng banyo. He was on his phone. Pero mabilis tong napalingon sa kanya nang marinig nitong bumukas ang pinto. Agad na nagtama ang kanilang mga mata at agad na kumirot ang puso niya. I will call you back. Nagmamadaling sabi ni Sebastian sa kausap bago pumihit paharap sa kanya. Are you okay? Marahan siyang tumango bago iniiwas ang tingin. Pakiramdam niya'y umiinit na naman ang kanyang pisngi. At bago niya muling ipahiya ang sarili, tuluyan na siyang humakbang palabas ng banyo. Subalit mabilis siyang nilapitan ni Sebastian at inalalayan. Sutil na babae. Anito sa kanya at tinangkang buhatin ulit. Mabilis siyang tumanggi. Ano? Wag na. Kaya ko naman maglakad. Aniya bago muling humakbang palapit sa hapag. Mabuti na lang at hindi tumutol ang suplado. At hinayaan siya dito maglakad dahil kumakabog pa rin ang puso niya at baka tuluyan na siyang bumalagtas sa nervyos at kilig kapag binuhat pa siya ulit ni Sebastian. At alam niyang kapag nangyari yon, hindi na siya makakabawi pa. Kaya mabuti na magtiis siya sa sakit kaysa naman magpabuhat ulit kay Sebastian. Nagluto ka? Pag-iiba ni Amber sa usapan nang marating niya ang hapag. Ngumisi si Sebastian at mabilis na umiling. No, kung ginawa ko yon, naging abo na sana ang bahay mo. Oo nga naman, may point ang suplado. Ni Poso nga hindi nito alam gamitin eh. Hawak pa kaya ng sandok? Muli siyang lumingon sa mesa para i-distract ang sarili. Nagmistulang may fiesta mga nakahayin na pagkain.
Pwedeng pakainin ng buong street nila kahit isama pang mga kapitbahay nilang chismosa mga alalay nila. Kasyang-kasyang pagkain. Pero, para sa atin lang to? Tanong niya ulit dito. Mabilis itong tumango. This is too much, Sebastian. Reklamo niya rito. Humakbang na ito palapit sa kanyang pwesto. Inutusan ko si Ivy na maghanda ng almusal at ihati dito. Ito ang tinatawag na Royal Feast, isa sa aming pinakamasarap na almusal sa Gold Hotel. Well, halos lahat. You mean, hindi pa to lahat? Umiling ito. Ano balak mo? Pakainin ng buong barangay? Kung tutulungan nila akong alagaan ka habang wala ako sa susunod, malamang gagawin ko yon. Kumibot-kibot ang labi ni Amber. Was he low-key beginning to confront her because of what she did? Hindi na sumagot si Amber at umupo na lang sa hapag at sinimulang magsandok ng pagkain sa kanyang plato. Umupo na rin si Sebastian sa tapat niya at nagsimulang kumain. Ilang sandali silang tahimik na kumakain hanggang sa munti ko nang matanggal sa trabaho si Ivy kagabi. Pahayag ni Sebastian bago humigop ng kape. Mabilis siyang nag-angat ng tingin. Dahil sa akin? Tumango ito. Binigyan ko sa Ivy na malinaw na instruction para alagaan ka. At nabigo siya doon. I cannot deal with a broken trust, Amber. Seryosong pahayag nito. Agad siyang nakonsensya. Inilagay niya ang walang mali na si Ivy sa alanganin dahil sa kagustuhan niyang layuan si Sebastian. At ngayon, sa aksidente, tila nag-backfire sa kanyang plano. Big time. And did you fire Ivy? Hindi pa. Sinabi ko sa kanya na kakausapin muna kita at hindi ako kontento sa sagot mo. Kailangan na niyang umalis. Biglang nanlaki ang mata niya at tuloy na siyang nanggigil. Balik na naman ang magaling na lalaki sa pagiging pagsuplado. Bakit mo isisisi kay Ivy kasalanan ko? Ako yung tumakas. Labas si Ivy sa naging desisyon ko. Kung naghahanap ka ng masisisi, sisihin mo ako. Huwag ka magsisanti ng mga tao para sa kasalanan ng iba, Mr. Smith. So umalis ka. Nung kusa? Bakit? Tanong nito. Napalinok siya. Oh no. Did you just expose herself? Agad na natigil si Amber sa tanong ni Sebastian. She cannot and will not give him the real reason why she left his penthouse without telling him or Ivy. Ano to? Sinuswerte? Noon ka nitong malalaman na tumagos na hanggang kaliit-liitang himaymay ng pagkatao niya ang kapangyarihan sa mga mata nito. Kaya shoot na siya sa banga ng pagsintang tunay para dito. Amber, untag nito sa kanya maya-maya. Nawawala ka na naman sa sarili mo. Sigurado ka bang okay ka lang? Kumurap siya at mabilis na inayos ang wisyo. Oo naman. At saka ano, I got bored kaya naisip ko nang bumalik na sa trabaho. Oo yon. At saka, ikaw, bumalik ka na sa trabaho. So bakit ako hindi pwede? Working woman kaya ako. College pa lang ako, nagbabanat na ako ng buto. Hindi ako pinalaking domesticated. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na pag-uusapan natin yan pagbalik ko? Bakit hindi mo ako hinintay? Putol nito ulit sa kanya na may halong ng inis. Aba, ito pa talaga may gana mainis? Diba nga, sabi mo rin po natatawag ka? Bakit hindi ka po tumawag? Sarkastikong tanong niya rito. Wala na siyang pakaalam sa iisipin nito. Ano, dahil sa tinabihan na siya ni Sebastian kagabi? At hinalikan kanina? Absuelto na magaling na lalaki sa kasalanan nito. Nek-nek mo. Gusto niyang malaman nito na hindi lang siya ang may kasalanan sa sitwasyon. Ito rin ang may kasalanan. For not remembering to call her, for dating Hannah behind her back, and for making her fall for him effortless, deeply, hopelessly. Iba yun, Amber. May dumating at hindi na niya pinatapos pang sasabihin ni Sebastian, tumayo na siya. Wala siyang panahon para makinig pa sa mga dahilan ni Sebastian. Magsama to't si Hannah? Where are you going? Ano ito? At tumayo na rin. Sa taas, matutulog. Walang gana niyang sagot bago tuluyang humakbang patungo sa hagdan.
But you haven't finished eating yet. Hindi na siya sumagot at maingat na humakbang paakyat sa hagdan. Narinig niya itong bumuntong hininga. Kailangan mo bumalik sa penthouse, Amber. May mga gagawin pa ako. Napilitin siyang ningunin ito. Dito ang bahay ko, hindi sa penthouse mo. Besides, wala namang pumipigil sa'yo. Hindi mo ako obligadong bantayan, Sebastian. Bumalik ka na sa trabaho mo. Live your life and I'll live mine. Lalong nagsalubong ang mga kilay nito. Anong ibig mo sabihin? Na magkahiwalay tayo? Pumayag ka na magsama tayo sa iisang bubong, Amber. And it will be a cold day in hell kung hahayaan ko manatili dito mag-isang asawa ko. Pinagdiinan ni Sebastian ang mga salitang asawa ko. Hindi ba ito ang ginawa mo sa akin itong mga nakaraang araw? Gusto sanang sabihin ni Amber, kaya lang nagpigil siya. Ang pahayag na yon ay maglalantad sa kanya ng labis. Huminga siya na malalim at nag-ipon ng lakas ng loob hanggat kaya niya. Na-aksidente lang ako. Masakit lahat sa akin. I am beat and tired. And you confronting me like this is not helping me. Not at all. So dito ka lang talaga mananatili? I am. San pa ba ako pupunta? Sarkastikong sagot niya. Fine then. Ani Sebastian bago tumipa sa cellphone nito. He seemed like testing. Baka si Hannah. Anang isang bahagi ng isip niya. Lalabas muna ako saglit. Magiging okay ka lang ba dito mag-isa? Pumunta ka na lang sa gusto mong puntahan, Sebastian. Take your time at huwag mo kong alalahanin. Aniya, bago pinagpatuloy ang maingat na pag-akyat sa hagdan. She heard the front door close. Ilang sandali pa, sinundan yun ng mga andar ng kotse ni Sebastian palayo. Mahigpit siyang nakakapit sa balustre ng hagdan at nagbuga ng hininga. Para talaga siyang baliw. Noong walang magaling na lalaki hinahanap niya. Ngayong naroon na to, pinagtatabuyan niya. Hindi na niya taga maintindihan ang kanyang sarili. Para siya naglilihi at nagme-menopause ng sabay. She shook her head once again, dismissing the confusing thoughts away. Muli niyang ipinagpatuloy ang marahang paglalakad pabalik sa kanyang kwarto. Malapit na si Amber sa tapat ng kanyang kwarto nang makarinig siya ng katok sa front door. Hindi niya napigilan ang mapamura. Paano? Kung kailan malapit na siya sa kwarto niya, saka pa may dumating na kung sino mang bisita. Sandali lang! Sigaw niya mula sa second floor bago siya nagsimulang bumaba muli. Painfully from the stairs. Hingal na hingal siyang makarating sa sala. Doon naman sumilip sa bintana niya si Drew. May hawak itong malaking paper bag mula sa isang kilalang coffee shop. Noong naniligaw pa to sa kanya, he used to give her heart that too. Gusto niya sana tong itaboy. Kaya lang ayaw naman niya magbukang masamang tao. Kaya naman pinagbuksan niya rin to ng pinto. Mabilis nitong ipinasada ang tingin sa kabuuan niya. Hey, are you okay? Nag-gym ka ba? Sobrang pawis mo ah. Ani Drew at humakbang na papasok sa bahay niya. Kakaakyat ko lang tapos may dumating. Hindi man pala importante. Sarkastikong sagot niya kunwari. Ngumisi si Drew at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Alam kong pagbubuksan mo ako ng pinto. Puno na kumpiyansang sabi nito bago inilapag sa table niya ang bitbit nitong paper bag. I brought your favorite coffee and badge. Natigilan si Drew nang dumako ang mga mata nito sa dining table niya. Naroon pa rin ang mga pagkain na dala ni Sebastian. May kasama ka? Ani Drew at muling bumaling sa kanya. Bumalik si Sebastian. Is he here? Umiling si Amber. Lumabas siya, may pinuntahan. Tumango-tango ang binata at tumingin sa wristwatch nito. Actually, may lakad ako ngayon, Amber. Dumaan lang talaga ako para bigyan ka na makakain. Would you mind if I go ahead? Kumurap siya. Aalis na ito kahit kararating lang? Hindi ito si Drew. Not at all. Lalo tuloy tumindi ang kanyang hinala na mayroon talaga tong problema sa pagitan nito at ni Sebastian. Subalit pinigil niya ang magtanong. She knew it was not her place to ask question. Of course you can go, Drew. I know how busy you are. Thank you for visit and for the food.
Ngumiti lang ito bago, gusto mo bang tulungan mo na kitang umakyat? Mukhang pagod ka na eh. Sandali siyang nag-isip at hinayo ng tingin ng hagdan. It took her few torturous minutes bago siya makarating sa tuktok ng hagdan. Having a helping hand would hurt, she decided. Yes please, help me. Ani Amber, bago siya nagsimulang humakbang patungo sa hagdan. Agad namang pumesto sa likuran niya si Drew, handa siyang alalayan. Subalit hindi pa man sila nakakahakbang paakyat, narinig niya ang dalawang malakas na katok sa pintuan. Lumingon siya at nakita si Sebastian doon. Sa paanan nito ay may dalawang malaking traveling bag. Alisin mo mga kamay mo sa asawa ko, Andrew. Utos nito. I was just helping. I said get your hands off her. Napatili na si Amber nang bumagsak sa sahig niya si Drew. Duguan ang gilid ng labi nito. Inabot niya ang braso ni Sebastian, trying to contain him with her little strength she had. Please Sebastian, he's my friend. Pakiusap niya rito. Lumingon si Sebastian sa kanya at nag-aapoy pa rin ang mga mata sa galit. That's it. I'm taking you home with me. Anito, bago siya walang imik na binuhat na, pa-bridal style palabas ng kanyang bahay. I don't care. Just take him out of my wife's house. Sebastian roared while they were inside his car. Pilit na pinapakalma ni Amber ang sarili kahit nakatabi lang niya ang nagpupuyo sa galit na asawa. Sinisigawan niya si Trayton sa telepono mula nang umalis sila sa bahay niya ilang minuto ang nakalipas. Pati ang driver ng sasakyan panay ang suyap sa amo nito mula sa rearview mirror tuwing sumisigaw ang magaling na lalaki. Mukhang gaya niya, natetensyon din ang driver sa pagsisigaw ni Sebastian. At kahit na gusto niya magtanong kung anong tunay na dahilan kung bakit nito sinaktan si Drew, pero medyo nanginginig pa rin siya sa pangyayari at hindi siya makapagsalita. Whatever! I just want him out. Tell him to never come see my wife ever again. O idederecho ko siya sa hukay. Singhal ulit ni Sebastian maya-maya. Binigyan siya ng mabilis sa tingin pagkatapos natigilan siya sa galit na nakikita sa mga mata nito. Galit na galit si Sebastian. At sa puntong ito, napagtanto niya kung gaano kaswerte si Drew na pinakinggan ni Zyron ang kanyang pakiusap. Ni hindi niya lubos maisip kung ano maaaring gawin ni Sebastian kay Drew kung hindi niya napigilan ng asawa sa balak nitong gawin. Take us to the hotel. Seryosong utos nito sa driver nang tapusin nito ang tawag. Bukod sa mababigat at paghinga, nanatiling tahimik si Sebastian sa buong biyahe papuntang Gold Hotel. At hindi siya nag-abalang kausapin ito o magsimula ng pag-uusap. Alam niya, sa susunod na mag-uusap sila, sigurado magsasagutan sila. At ayaw niyang gawin yun ngayon. Not when another person with them. Kaya sinubukan niyang pigilan ng kanyang emosyon hanggang sa marating nila ang Gold Hotel. Sa likod po tayo o dito sa harap, sir? Tanong ng driver habang umaabante lang ang sasakyan sa entrance ng hotel. No, stop right here. Mariing utos si Sebastian sa malagom na tinig bago nagpatiun ng bumaba ng kotse. Umikot ito sa bahagi niya at mabilis siyang pinagbuksan ng pinto. At bago pa man siya makapagsalita, binuhat ulit siya nito na bridal style at dinala sa lobby. Otomatiko silang pinagtinginan ng mga guest at empleyado ng hotel. Ngunit si Sebastian ay nanatiling hindi nabigla sa mga nagtatanong na tingin na ibinibigay sa kanila ng mga tao. Nagpatuloy lang to sa paglalakad hanggang sa marating nilang elevator. Once inside, bumalik ang nakakabinging katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagbigay sa kanya ng kapanatagan o kapayapaan. Not when she's seeing Sebastian's clenched jaw, ni hindi rin siya nito nililingon man lang. Diretso lang ang mga mata nito sa pinto ng elevator. At iyon ang nagbigay sa kanya ng hindi magandang pakiramdam. Lalo pa, at buhat-buhat pa rin siya nito. Ano? Pwede mo siguro muna akong ibaba? Alanganing sabi niya. Subalit ni hindi ito sumagot. Napanatili ni Sebastian ang tahimik nitong galit.
At nang sa wakas ay nakarating na sila sa penthouse, agad siya nitong idiniretso sa kwarto niya at maingat siyang ibinaba sa kama. Don't worry about your house, Amber. Triton's already there. He will bring your things for you in a while. Casual na sabi nito at hindi pa rin tumitingin sa kanya. Maya-maya pa, tuluyan na itong tumalikod at humakbang patungo sa pinto. Yun lang yun? Iiwan na naman siya nito? Hindi na siya nakapagtimpi. Ganun na lang yun? Hindi tayo mag-uusap? Pigil niya rito. Tumayo na rin siya mula sa kama. Mabilis itong humarap sa kanya at nakakuyong pa rin ang mga kamay nito. At anong gusto mong pag-usapan, Amber? Sige nga. Ano sa mga kasalanan mong gusto mong pag-usapan natin ngayon? Yung ginawa mong pag-alis ng bahay ko? When I clearly told you not to? O pinatuloy mong ibang lalaki sa bahay mo kapag wala ako? Ngumisi si Amber at nangangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi lang ibang lalaki si Drew. Kaibigan ko siya, Sebastian. Kilala ko na siya bago pa tayo nagkakilala. At saka ano bang big deal sa pagbisita niya sa akin? The deal is this. Pumayag ka na maging asawa ko for 6 months, Miss Gonzaga? At ayoko nagloloko ka hanggat nananatili ang kontrata natin. Sigaw nito. Tuluyan nang sumulak ang galit ni Amber sa sinabi ni Sebastian. Anong akala nito sa kanya? Haliparot? Anong fooling around? Malabo ba yung mga mata mo? O sadya ka talagang bugok? Wala kaming ginagawa masama ni Drew. Nakita mong tinutulungan lang ako ng tao nung umakyat ng hagdan. Pero sinuntok mo na agad. Kung hindi ka ba naman taga isang laksang bugok at kalahati? Tigil niyang sabi rito. Ano? Ako pa tagang aakusahan nito may ginagawang masama? Itong kagagaling lang sa pag-i-enjoy sa piling ng kaibigan lang daw nito na si Hannah. Magaling talagang supladong to. Lalong umigting ang panga ni Sebastian. My decision is final. You are not seeing Andrew anymore, Amber. Or else. Or else what? Mabilis na puto niya rito sa naghahamon na tinig. Hindi ito sumagot at tumitig lang sa kanya. Hindi ako natatakot sa galit mo, Sebastian. Madami ng pinagdadaanan ko. Nagbuga siya ng hininga at hinigpitan ang pagkakakuyom ng mga kamay. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwede ka nang umalis, Sebastian. Or mas magaling pang bumalik ka na lang kay Hannah. Dire-diretso niyang sabi. Pero wala na siya magagawa. Nasabi na niya, hindi niya na yun mababawi pa kahit na anong gawin niya. Nangunot na ang mga kilay ni Sebastian at kasali si Grace sa usapan. Lumunok si Amber at sinalubong ang mga mata nito. Gusto niya tong sumbatan at singhalan, sisihin sa sitwasyon niya. But what would that do? What would that make her? Isang pathetic loser na umibig sa kanyang peking asawa? Na halatang in love sa ibang tao na mas magaling at mas maganda sa kanya? Agad na nanikip ang puso niya. Ibubuka na sana ni Amber ang bibig para sumagot. Subalit tumunog ang cellphone ni Sebastian. She watched him answer it. Yes, Hannah? Anito. Isang alyo ng sakit ang bumangon sa kanyang puso. Hannah? Si Hannah na naman? One call from her and Sebastian worship. She becomes his center and everything around him fades away, including her. Mapait siyang napangiti. Mukhang kinakarma na yata siya. Noon napaka-critical niya sa mga taong nagmamahal ng mga hindi naman sila mahal. Pero ngayon, malinaw siyang nauunawaan. Ang puso ay nagmamahal sa kung sinong nais nitong mahalin. At ang hindi pag-ibig sa isang taong hindi nagmamahal sa iyo, pabalik ay mangangailangan ng isang himala upang magawa. Unfair, but that's just a course of things. Hindi na nakinig si Amber sa usapan ng mga ito. Humiga na siya sa kama at pumikit. Mas mabuting magpanggap siyang natutulog bago nito makitang umiiyak siya. Masyado nang dinudurog ni Sebastian ang kanyang puso kahit hindi nito alam. At ayaw niyang makita nito yon. Mabuti nang wala tong alam tungkol sa nararamdaman niya. Mabuting ako na lang yung umiyak na mag-isa. Total sanay naman siya sa ganun ng umiyak at mag-isa. I need to go. There's an important thing I need to attend to. Ilang minuto lang idarating na rito sina Triton at Ivy.
Naniniwala ko na hindi ka pupunta kahit saan habang nag-iisa ka. Anito maya-maya. Hindi siya sumagot. Nakahiga pa rin siya sa kama at nagpapanggap na tulog. Ilang sandali pa, narinig niyang pinihit ni Sebastian ang seradura ng pinto. At nang lumapit ang pinto, tuloy na niyang pinakawala ng hikbing kanina pa niyang pinipigilan. Umiyak siya hanggang sa wala na siyang mailuha. Kasabay niyon, ang paulit-ulit niyang dasal na sana, bukas makalawa, magising na lang siya na nakalimutan na niya si Sebastian, ang kanyang peking asawa na minahal niya nang hindi niya sinasadya.